Sa mundo ng makabagong teknolohiya kung saan lahat mas pinadali at instant, kakasaka ba sa trabahong mano-mano? Kaya na nagliliparan ng mga yero! Tama na yung ginagawa mo at bumalik ka na rito! Galing mo naman mag-drawing. Masakit na ang kamay ko. Epay! Asan na yan ang pinapabili ko sa ulam? Para kailangan pala. Dahil mo ba nagtatanim dito? Sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay automatic na. Yes! Parang pagdating ko, automatic. Alam mo ba, Mama Su, sa kabila ng pagiging high-tech lahat dito sa mundo, meron pa rin mga trabaho na mano-mano. Kaya naman na yan, sasagutin natin ngayong gabi. I wonder, ano-ano ang mga trabahong mano-mano? Thank you for calling customer service. And right now, ang ginagamit ko is yung Beauty Guru na voice. And though we are worlds apart, Namamangha rin ba kayo sa mga videos online na may iba't ibang boses? Alam niyo bang may isang tao rin kayang gumawa niyan, pero hindi AI o artificial intelligence, ha? Ayos lang ba kayo? Pwes sumanda sila. Kundi mano-mano. Siya si JJ De Los Santos, isang 20-year-old voice actor na may kakayahang gumaya ng iba't ibang karakter at boses. Tulad ni Babalu, Wow! Ang lupit mo! Sabi ko sa'yo manood ka ng I Wonder. at Imaw ng Encantadia, Abisala sa kaharian ng I Wonder. Nung bata ako, sobrang hilig kong manood sa TV, makinig sa radyo. So, dahil sa familiarity ng mga voices, medyo nagagaya ko na sila. at dahil sa nakamamanghan talento ni JJ sa murang edad, kinilala siya bilang top voice actor noong 2021. At sa kasalukuyan, tinuturuan niya rin ang mga aspiring voice artists sa bansa. Hindi po namin nire-require na ikaw ay isang professional na, ikaw ay eksperyensado. Open pa naman po ito para sa lahat, pero ang goal po namin is makapagturo ng voice artistry sa iba't ibang mga tao, lalo na sa mga aspiring voice artists. Kaya naman, Empoy, ano pa ang hinihintay mo? Hindi natin dapat palampasin ito. Maligayang pagdating! Empoy Marquez! Wow! Nakita niyo naman, sinalubong agad tayo. Sir, can we proceed ourselves? Of course! Pwede po kayong pumasok. Hello po. Tara, let's. Mga ka-wonder. So, andito na tayo ngayon sa loob ng dubbing ni Sir. So, kaya natin yung Ganitong boses, ang tanda, ang sakit ng likod ko. Boses Bata! Hello! So, yun po yung mga nakakaya natin gawin. Grabe! Mm-mm. Grabe naman! Mag-ano tayo? Hulaan. Sige po. Magdadub ka, tapos huhulaan ko. Voice impersonation. Impersonation. Ayan. Sige po. Okay, game. Okay. Ito lang masasabi ko sa'yo. Huwag mo akong subukan. Isang bala ka lang. Kilala ko na. Sino po? Charlene Gonzalez. Hirap ah. Parang iba naririnig mo, Empoy. Alam ko na! Fernando po, Jr. Yan! Tama! Wow! Ang lupit mo! Sabi ko sa'yo huwag mong hawakan yan. Ano ka? Apakadali naman yan. Sino po yan? Redford White. Ito naman isa nito Hindi po. Babalo yun, siyempre, di ba? Yan. Mga Perfect. idol yan, mga idol yan. Mga kapuso, nandito po ako ngayon kasama si Empoy. Nalo ko na! Siyempre pa, Mike Enriquez. Yan! Aba, mukha nag-e-enjoy ka, Empoy. Siyempre, ikaw naman. Mahulaan mo kaya, JJ? Epay! Asan na yan ang pinapabili ko sa ulam? Hindi ka na mabubuta na baka tagal-tagal mo yung pampahit na yung gatas mo yung kapatid mo. Mickey Mouse? Hindi. Hindi. Nanay ko. Ganon ako utusan noon. Pinapabili ko ulam, sunod-sunod yung bunganga niya. Nanay ko ganon. Nay, nako, Empoy, magpaturo ka na nga lang ng tips kay JJ. Pagdating kasi sa dubbing, kailangan yung emosyon mo, natural lang. Hindi ka tunog nagvo-voice over. Kasi kapag tunog voice over, ganito ang boses ko. Hindi na siya pang-acting, para siyang pang-advertising. So, ganito po ang challenge ko sa inyo. Sabihin niyo po ang linyang mahal kita sa iba't ibang emosyon. Try niyo po sabihin ng mahal kita ng masaya. Mahal kita! Ngayon naman, sabihin natin to ng galit. Mahal kita! What about
Surprised! Mahal kita! Surprise! Mahal kita, pero malungkot na malungkot. Mahal kita. Grabe yung sincerity. Oh, kailangan, pagdating po sa pagbato ng linya, kailangan maramdaman din ng mga nakikinig yung mismong line mo. At hindi lang po yun, no? Nagiging ikaw yung character na dinadub mo. At para mapatunayan kung may natutuhan ka, Empoy, may pa-challenge ang I Wonder team sa'yo. Meron tayong gagayahin na boses, tas may senaryo tayong gagayahin. Uy, exciting yan ah. Excited ka na? Okay. Yun po. Eto na, JJ. Ang bilis. Tigisa tayo. Sige, kuha ka. Yan. Yan, tigisa tayo dyan. And then, eto yung scenario. Bruskong lalaki. Ako naman, konyo girl. Konyo. Ang ating senaryo, Parang mahirap. batang ayaw magpaiwan sa nanay sa school. Mama naman, huwag mo naman akong iwan dito sa school. Ano ba naman anak? Kailangan mo mag-aral para may matutunan ka sa buhay. Daddy, ayoko nga kasi nga hindi ko pa naman kakilala yung mga classmate ko. Ano ba yan? Magpapakapagod ako na magtrabaho. Tapos ayaw mong pumasok sa school. Anong gagawin natin? Ganito na lang, Daddy. Gusto mo ikaw pumasok sa school, ako magtatrabaho. Okay. Matandang babae. Matandang babae. Ayan, ako naman po yung bata ngayon. Ikaw, bata. Mhm. Okay, ang senaryo. Nahuli ang asawang may ibang babae. Lola! Lola! Oh, bakit? John? Nakita ko po kasi si Lolo kanina. So, nakita mo, ano naman, may dalawang mata ka. Pero, may kasama po siyang ibang babae. May kasama siyang ibang babae? Baka ninang mo yon. Ninang? Kaso po, mukhang maganda tsaka sexy po. What? Ano sinabi mo? Ha? Matanda pa ba tong boses ko? Mami Susana, nandito ka. Ang sarap. Napaka-enjoy. nga Sobra. po. Sobrang enjoy mag-dubbing, guys. Sobra. Di ba? Hayaan mo, Empoy, next time, pero hindi pa rin nagtatapos dahil kung may mano-manong voice filter, mayroon ding mano-manong sound effects. Sana man ito, Empoy? Ano kaya yung narinig ko na yun? I'm scared. Oh, shucks. Ikaw lang pala? Kuya Jerry! Uy! Kuya Empoy! Uy, Kuya Jerry! Mostly kasi kami sa pakikinig sa radyo, talaga namang mga narinig namin yung panganakot nyo, yung mga drama nyo, yung lahat ng mga pinagagagawa nyo para kami ay maaliw. Wow. Pero sa personal, ngayon na ako nakakita ng mga ganitong mga gamit. At ito pala ang ginagamit nila, mga ka-wonder. Ito yung aking mahiwagang kahon na nandito yung mga props ko sa loob. Yabag ng kabayo. Nandito na ako. Sigurado matutuwa si Mrs. nito. Sa regalong dala-dala ko. Bubuksan ko na pinto. Sandali. Papasok na ako. Walang ilaw. Bakit kaya? Sandali ha. Saan ba yung... ito. Bubuksan kong ilaw. Walang iya ka, Jerry! Saan ka galing, ha? Nang babae ka na naman, ha? Hindi! Hindi ko magagawa yun. Alam mo naman ikaw lang mahal ko eh. Hindi! May dala nga akong sorpresa para Wala sa'yo. akong pakialam sa... Ano to? Ayun, Galing! Nice! Gusto ko yun. Na-amaze kasi ko sobrang tingnan mo pati yung dinig na dinig dito sa pinaka mo. Ito, sensitive kasi ito kapag once lang na, kunti lang, ganun lang, dinig na dinig yan. Dinig siya. Walang saysay yung paggawa ko ng mano-manong tunog kung hindi ako nakiki-ordinate sa mga talent. Kailangan yung mata ko nakatutok sa kanila at saka yung emosyon nila, so kailangan ko sabayan. Ganong katagal mo na ginagawa tong work na to? Sa pagsasound, mga humigit kumulang 8 taon.
Kasi nung una ako, messenger ako. So sabi ng drama manager namin, mag-observe ka sa kanila, lahat ng mga talent, kung ano yung ginagawa nila. Kasi darating yung araw, magiging ganyan ka rin sa kanila. Honey, I'm home! Ay, grabe. Lakas ng ulan. Ang kapal ng mukha mo para umuwi dito? Itong picture natin, ano pang silbi nito? Uy, honey, ano ba? Ba't ka nagagalit? Uy! Mahal yan! Wala akong pake! Pera ko din to! Bakit ako nagagalit? Sino na naman yung kasama mo kanina, ha? Alam mo, lagi na lang tayong ganito. Hindi ka ba napapagod? Kasi ako, pagod na ako. Kay! Han! Buksan mo naman to, mag-usap tayo! Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pero I wonder, ano-ano pa kaya ang mga mano-manong trabaho na nauso noon? Nandyan ang tinatawag na knocker-upper o mga human alarm clock noon. Binabayaran para manggising ng tao at hindi malate sa trabaho. 1940s nang mauso ito sa mga bansang Netherlands, Great Britain at Ireland. Lamp lighter, iyon yung mga taong mano-manong sinisindihan ang mga poste para magkaroon ng ilaw sa kalsada. Town criers, bago pa mauso ang pagbabalita sa TV o social media, ang mga town criers daw ang mano-manong pumupunta sa iba't ibang lugar para maghatid ng balita sa mga residente. Kaka-wonder kung usapang mano-mano. Kakasaba kayo sa trabaho ng ka-wonder natin na si Jeff? Kung pamilyar kayo sa larong bowling, ang mga manlalaro nito pumupwesto, bumubuelo, hawak ang bowling ball at ang goal. Mapatumba ang mga bowling pins sa kabilang dulo. At pagkatapos, ang machine na ang bahala para maibalik ang mga bowling pins para muli itong magamit. Pero sa bowling center na ito sa Pasig, ang pagbabalik daw ng bowling pins, hindi daw machine ang gumagawa. Sino kaya? Tama ang nakikita mo, Empoy, dahil sa likod ng bowling alley na ito, ang naghahari ang mga pinboys. Ang isa nga sa nakilala naming pinboy, si Jeff. Since 2007, 2008, nag-start akong pinboy. Nag-try lang ho ako, nakita ko siya. Nakita ko may mga tao na nagtatayo. Di nag-try ako, sinubukan ko siya. Dahil sa pagiging pinboy, nakapagtapos si Jeff ng high school at ngayon, ito na raw ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Ang sahod daw nila rito, nakadepende kung ilan ang maglalaro kada araw. Porsintuhan lang po talaga. Kung halimbawa, naka 12 games, ang kikitain ng isang pinboy dyan is 10 pesos per game. Yung piso po, kada tumba, yun po yung sinasabi na isang tayo ng pinboy, piso po ang bayad. Aba, ibig sabihin kung magaling ang player, mas maganda ang kita ng pinboys. Kaya naman ang ganitong trabaho, napakahalaga para sa kanila. Tinitiis ang init, pawis at mangilan-ngilang aksidente sa trabaho. Lagi kami nakaalisto doon sa naglalaro kasi yun po ang kasi ang magiging purpose namin, maingatan namin sarili namin sa pagtatayo. Yung pagtatayo naman dyan, ma'am, talagang mahirap kung sa mahirap. Kaya lang, ma'am, kailangan mo pagtiyaga para kumita ka ng mas malaki. So, kung mas masipag ka naman talaga, yun ang kikitain mo, ma'am. Ang pinboys daw, kadalasang makikita sa mga bowling arena na duck pin ang gamit. O yung mga bowling pins na mas maliit kesa sa nakasanayan o tinatawag na 10 pin. Kahit po hindi siya matumba sa triples, automatic po, tatayo na po siya. Try natin yung trabaho na Tayo magpipinboy. tayo ang magtatayo. Tayo. Paano ba kahit saan? Yes, ma'am. Actually, ma'am, ito dapat nasa gitna. Ay, naku po.
Para kailangan pala, dahil mo ba nagtatanim dito? Nakakatuwa pala ito. Kunyari, yung Saya parang naglalaro. mga tumitira tong crush mo, pwede ka maglagay sticker din I love you. Empoy, pwesto na tayo para makapagsimula na yung mga players. Naku, magaling to eh. Susunod sa I Wonder. Pero teka, Empoy, nakikita mo ba ang nakikita ko? Grabe, magpapaturo tayo kay Sir Paing ng bowling. Gusto ko yan! Idol, Paeng! Ang galing! Paturo nga kami. Paano ba? Empoy, pwesto na tayo para makapagsimula na yung mga players. Naku, magaling to eh. Pero teka, Empoy, nakikita mo ba ang nakikita ko? Grabe, magpapaturo tayo kay Sir Paing ng bowling. Gusto ko yan! Pag sinabing Paeng Matik, bowling legend ng Pilipinas. Si Paeng Nepomuceno ang isa sa sports icon ng Pilipinas. Tinanghal na 6-time world bowling champion. Nakatanggap ng Guinness World Record para sa pinakamaraming 10-pin bowling title sa buong mundo. Idol, Paeng! Ang galing! Paturo nga kami. Paano ba? Magkaiba man sa laki ng bola at pins, ayon sa ating world champion, pareho naman daw ito ng fundamentals. Yes, tuturuan tayo ni Idol. Medyo mahirap to eh. Basic fundamentals ay 4 steps. 4 steps. Together, Hawak bola, hawak bola, waist high, waist high, tapos 4 steps. right hand, right foot, sabay gumagalaw. 1, 2, 3, 4. O Mama Su, ikaw na. It's your turn. Empoy, ikaw naman! Ayun lang. Mintis eh. Sabay-sabay naman! Paeng, mukhang may hahamon pa sa iyo. Idol ka rin daw nito. Ang isa sa mga pinboy na madalas din manalo pagdating sa duckpin bowling. Wow! Paeng Nepomuceno versus Pinboy Jep. Let's go! Nice game mga ka-Wonder! Salamat Jeff! Finally, nakalaro mo na ang iyong iniidolo. Salamat din Paeng, isang karangalan. Ang mga kasama namin sa I Wonder ang isang Paeng Nepomuceno. I wonder. Hilig mo rin bang magpa-picture katulad ng magkakaibigang sina Angel, Jerome at Ella? To cherish and remember the moment ng kanilang bonding, ang favorite nilang gawin, sumugod sa photo booth. Pero bukod sa pagkuha ng picture sa photo booth, may bago raw na uuso. Hindi raw kasi digital copy ang iyong makukuha, kundi mano-manong drawing ng iyong itsura. Yan ang mano-manong trabahong ginagawa ni Jessie. I do the live portrait wherein parang you will sit in front of me
ganyan, and then i-draw kita ng live. So para kang nagpapa-picture, pero ang makikita mo dito is like a drawing version of you. Ang kanyang photo booth, siya rin mismo ang nagdisenyo. Pati pag sa setup, wala na raw kailangan pagganahin na makina. Itatayo lang sa lamesa, Gina sa pagdodrawing. Uupo ka na nga lang daw, magbabayad, pipili, and strike a pose. Yun lang yung like yung sinasabi, if they can hold still for 20 to 30 seconds para lang matansya ko yung face, ganyan. Yun, and then right away, the drawing ko na siya for 3 to 5 minutes. Aba, ay Poy, kahit nga raw sa mga events, mabenta ang kanyang mano-manong photo booth. Oh, I think it's a great idea kasi with small kids, it's so hard to capture them in photos. But this one captures their smiley faces. Hindi sila magulo. Live pajama portrait. Ano to? Dapat ba nakapajama ako? Hindi. Siyempre, hindi ako papayag na hindi yan masubukan. Pero magkaharap tayong ganyan. Yes po. So, titignan ko po kayo for Parang 30 nasa bangko seconds. ako. Pwede mag-withdraw. Simulan natin ang drawing session, Jassy! O Mama Su, wala mo lang gagalaw ha? Galing mo naman mag-drawing. Masakit na kamay ko eh. Drawing reveal na nga, mga ka-wonder! Tiyan! Ayan. Ito na ako. Ayan na ako. Nunal to, no? Nunal. Ang cute! So, ito yung mga bagong ngayon, trend ngayon. Mga bagong trend na mano-mano. Di ba, ano lang to? Wala kang ginamit na machine dito, di ba? Mahirap yan pag ako nag-try. Mukhang matcha-challenge pa ang drawing skills ko rito, ha? Ninenervous ako. Teka lang, ha? Huwag kang gagalaw. Konti na lang. Baka sakali maka-sideline tayo dito. Surprise! For today's video, ang mano-manong photo booth, hindi ko rin aatrasan. Kasi naman mag-drawing. Ano ko sisimulan to? Pasensya na. Sinabi ko, hindi ako mag-drawing, di ba? The best effort na to talaga sa akin. Huwag kang gagalaw. Mama Su, ready na kami sa final reveal. Surprise! Hoy, ano to ha? Labor of love to ha? Dito muna. Labor of love to ha? Ayan. Ano? Pasado ba? Ang ganda po. Speechless. Love it. O, di ba? Talagang pag sinamahan mo ng effort ang isang trabaho, perfect yan. Maging makabago man o mano-mano ang isang trabaho, basta gawang Pinoy, solid yan. Tama yan. At pagka ginagawa nito, with love, siguradong kayo ay good job. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At syempre pa, i-follow nyo rin po ang aming mga social media accounts ng iWonder. At magsama-sama po tayo tuwing linggo, alas 8 ng gabi at sa GTV po. Ako po si Empoy Marquez. Ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder!